nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Eto, kambyo muna tayo ng paksa. At ngayong nalalapit na po itong Kapaskuhan, ipinagbabawal po ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, yung pagsasagawa ng mall-wide sale. Ito'y paglilinaw po ng MMDA. Kumbaga, papayagan ng MMDA yung mga pwesto sa mall at mag-sale pero walang malaking promotion. Kumbaga, upang ating pag-usapan yan, ating makakapanayam ang hepe ng Special Operation Group o Strike Force ng MMDA. Abay, walang iba kundi po si Sir Gabriel Go. At magandang hapon po, Chief Gabriel. Welcome po sa programang Target On Air. Ngayon pong 20 days na lang po bago ang Pasko. Ano na po ang ginagawang paghahanda po dito ng MMDA? Yes, of course, no, isang magandang hapon po sa inyong lahat and of course sa lahat po na nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. So, alam naman po natin, no, nalalapit na po ang Pasko, ilang araw na lang. Kulang-kulang 20 days na lang po. It's the Christmas time already. So, definitely yung mapapansin po natin yung medyo pagbigat or yung pagbigat po ng ating mga traffic sa ating mga pangunahing lansangan, especially po sa ating mga major thoroughfares such as EDSA, C5, Commonwealth, Quezon Avenue. So, isa po sa paghahanda, no, na ginagawa po ng ating ahensya na nag-umpisa na po even before December, November 18 pa lang po nakapag-umpisa na tayo. Unang-una ang deployment po ng ating mga personnel. So, ang ating mga enforcers, naka-deploy na po yan sa ating mga lansangan up to 12 midnight para makapagbigay po ng assistance, makapag-manage po ng traffic, and of course, kung meron po mga lalabag sa batas na kinakailangan po nating hulihin, andyan po ang ating mga enforcers. Then, aside from that, isa pa po sa paghahanda na ginagawa po natin, no, yung ating mga intensified clearing operations. Hindi lang po sa mga major thoroughfares, but also sa mga mabuhay lanes po natin na nagsisilbi po itong as alternate route para po sa mga motorista na nais nga po makaiwas sa medyo mabigat, no, na traffic congestion or mga bottlenecks po, lalong-lalo na po sa kahabaan ng EDSA. Dahil alam naman po natin, we have more than 20 malls dyan lang po sa kahabaan ng EDSA. So yan po mga ilang mga hakbang na ginagawa po natin just to ensure na maging maayos ang ating mga kalagayan po sa lansangan. Apo, at kaugnay po ron sa pagbaban po sa mga mall-wide sale po sa National NCR o kumbaga National Capital Region, ano po bang uri ng malaking promotion ang bawal dahil concerned po dito yung ilan po nating mga tagapakinig at paano daw po nila malalaman na sale at kung wala pong promotion po MMDA? Apo, tama po kayo, no. One of the reasons bakit pinagbabawalan or iniiwasan po natin yung mga major or mall-wide sales na with announcement, especially on weekdays, it's because ito po ay makakadagdag, no, sa mabigat or yung dagdag na volume ng mga sasakyan na nararanasan po natin. So isa po yan sa reasons kung bakit ayaw po natin or iniiwasan po natin na dumagdag yung dagsa ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga malls or the major malls po natin dito po sa Maynila. Although, meron po tayong counting exemption. For example, ang isang mall, meron po sila mga outlets, meron po mga stalls who wish to do their sale during the weekdays. And with all means, no, they can do it naman po. Although, ang pakiusap nga po namin, wala pong any major announcement such as advertisement, mga malaking promotions, and because of the same reason, no, na ayaw nating sumabay ito sa mga rush hours ng ating mga motorista during weekdays. So, although yung mga sales naman po yan, definitely alam naman po natin because it's a tradition, no, especially during the Christmas season, na talagang nagkakaroon po ng discount or yan nga po tinatawag nating sale sa mga malls po natin. So, during weekends naman po, ito naman po ay hindi naman natin ipinagbabawal. So, by all means, they can do their mall-wide sales naman po during the weekends. Wag lang po during the weekdays. Apo, at ito naman pong public transport system natin, tulad po ng LRT at MRT, may mga pag-asa po kaya na ma-extend po yung mga operating hours po nila para naman po dun sa mga nagtatrabaho, sa pagpasok pa lang po, tulad po dun sa mga BPO workers po natin.
Definitely po, extended po ang isa po yan sa pakiusap namin, lalong-lalo po sa mga mass transport system po natin tulad nga po ng LRT, MRT, the bus carousel, na mabigyan nga po ng extension ng ating mga nais sumakay. Kasi definitely, pag kayo po ay pumunta sa mga malls, hindi naman po lahat ay may sariling sasakyan or baka yung iba po, they wish to take the public transport para makaiwas po sa problema naman ng parking. So we encourage the public transportation system na mag-extend din po ito para naman po mabigyan din ng tamang serbisyo itong ating mga mall goers who wish to do or to take the public transportation. Apo, at ano po pinakabensahe po ninyo sa lahat ng mga tagapakinig natin, lalo na po ngayon at papalapit po itong Christmas orange, at marami pong salamat po at Chief Gabriel Go. Opo, first and foremost, of course, this is a season to enjoy it with the family. But let's all be, keep in mind, unang-una ang safety po sa ating mga kalsada at lansangan. Pangalawa naman po ay yung maging disiplinado po tayo, yung self-discipline po natin, at maging sensitive and considerate po tayo sa mga kasama natin sa mga kalsada. So yung mga illegal parking po, obstruction, as much as possible, kung alam naman po nating bawal po yung paparkingan natin, huwag na po tayong pumarada. Maging considerate po tayo para mas maging maayos at mas maraming volume ng sasakyan ang makakadaan po sa ating mga kalsada. And of course, yan nga po, ang Christmas, maraming mga parties, mag-enjoy po ang ating mga kababayan. So, ang pakiusap po namin, kung kayo po ay medyo makakainom ng alcoholic beverages, kung hindi po natin kaya magmaneho, huwag na po natin pipilitin. Magpasundo na lang po tayo or magpahinga po muna bago magpaandar o ipatakbo ang ating mga sasakyan. Always remember yung safety natin, and of course, yung mga uuwian po nating pamilya at safety po ng mga kasama natin sa kalsada. So, Merry Christmas po, at definitely mag-iingat po tayo araw-araw. Okay, salamat po Sir Gabriel Go, Special Operation Group 1 Strike Force po ng MMDA. Sir, ingat po palagi. Thank you po, at mag-iingat din po kayo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.